Matapos ang malawakang paghuhukay sa North Avenue para sa underground guideway at pedestrian tunnel, nakatutok ngayon ang konstruksyon sa pagpapakabit ng mga istruktura tulad ng gable roof sa kahabaan ng North Avenue. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Pansamantalang isasara ang dalawang southbound lanes ng North Avenue, mula Sugar Center hanggang Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center, simula 10 AM hanggang 4 PM July 8 hanggang September 30, 2026, ipinatutupad ang lane closure para bigyang daan ang gable roof installation ng MRT-7 Quezon Memorial Circle Station. Magkakaroon din ng zipper lane sa northbound lane ng North Avenue para makatulong sa daloy ng trapiko. Ang MRT-7 North Avenue ay isang 22 kilometrong railway project na mag-uugnay sa Quezon City at Bulacan. Ang component ng underpass at pedestrian tunnel malapit sa North Avenue at Quezon Memorial Circle ay patuloy na binubuo, na nagdulot ng mga pansamantalang pagsasara ng kalsada para sa mga konstruksyon ng istasyon at railway. Ang mga pasilidad sa ilalim ng lupa, kasama ang mga tunnel na magkokonekta sa estasyon ng Quezon Memorial Circle at North Avenue Common Station ay patuloy na minamadali. Ang mga gawaing ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap na mapabilis ang pagbubukas ng unang bahagi ng linya ng tren. Ang bahaging ito ay magiging daan para sa partial operations ng unang 12 istasyon, mula North Avenue hanggang Sacred Heart. Sa ikalawang quarter ng 2027, ang huling 2 istasyon, Tala at San Jose del Monte, ay target namang buksan sa 2028. Kapag naging fully operational ang MRT-7, ang oras ng pagbiyahe mula North Avenue hanggang San Jose del Monte, Bulacan ay bababa ng husto patungong humigit kumulang 35 minuto. Magkakaroon ng direktang daan ang mga pasahero mula North Avenue patungo sa iba pang mga linya ng tren gaya ng MRT-3, LRT-1, at EDSA Busway. Target ng gobyerno na buksan ang unang 12 na istasyon sa unang kalahati ng 2027, habang ang natitirang 2 istasyon sa Tala at San Jose del Monte ay nakatakdang buksan sa 2028. Samantala, ang higanteng kumpanya mula sa Japan na Sumitomo Corporation ay nagpahayag ng interes na pangasiwaan ang Operations and Maintenance, O&M, ng North-South Commuter Railway, NSCR. Ito ang itinuturing na isa sa pinakamalaking proyekto ng riles ng tren sa kasaysayan ng Pilipinas. Bukod dito, tinitingnan din ng kumpanya ang mga pamumuhunan sa renewable energy upang suportahan ang operasyon ng tren. Ang NSCR ay isang malaking proyekto na may habang 147 kilometro na mag-uugnay sa Clark International Airport sa Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Ang Sumitomo ay may malawak ng karanasan sa Pilipinas, kabilang ang pagpapanatili ng operasyon ng MRT-3 at pagtatayo ng mga istasyon para sa Metro Manila Subway Project, MMSP. Ito ay isang 229 bilyong pesos proyekto na idinisenyo para mas mabilis na maiugnay ang mga pasahero mula sa Pampanga hanggang Laguna sa pamamagitan ng mga modernong tren. Ang mananalong bidder ang mamamahala sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng buong linya, kabilang ang mga istasyon, tren, at depots nito. Kasabay ng kanilang interes sa mga tren, naghahanap din sila ng mga oportunidad sa renewable energy projects tulad ng solar o wind power upang tustusan ang supply ng kuryente ng railway system.
Hindi na bago ang Sumitomo sa proyektong ito dahil hawak na nila ang dalawang malaking kontrata para sa konstruksyon nito. Ang 12 bilyong pesos kontrata para sa pagsusupply ng mga train sets, kasama ang Japan Transport Engineering Company, JTREC. 26.5 bilyong pesos kontrata sa pamamagitan ng Sumitomo Mitsui Construction para sa pagtatayo ng mga istasyon sa Balagtas, Giginto, at Malolos sa Bulacan. May mahigit 4 na dekada ng karanasan ng Sumitomo sa Pilipinas, sila ang orihinal na tagapangasiwa ng MRT3 at kasalukuyang kasali sa pagtatayo ng ilang istasyon ng subway at NSCR. Nakatakdang buksan ng Department of Transportation, DOTR, ang opisyal na bidding para sa O&M ng NSCR upang dumaan ito sa tamang proseso. Dahil hawak na ng Sumitomo ang MRT3, LRT1, may shares, subway, at ngayon ay target ang NSCR, nagkakaroon sila ng malawakang kontrol sa buong transportasyon sa Luzon. Bagamat kilala ang Japan sa mataas na kalidad ng teknolohiya sa tren, may ilang punto na nagdudulot ng pangamba sa publiko at mga kritiko. Ang pagpasa ng pamamahala, O&M, sa pribado at dayuhang kumpanya ay madalas na nagreresulta sa pagtaas ng pamasahe upang mabawi ang puhunan, na direktang papasanin ng mga ordinaryong commuter. Nababahala ang iba na masyadong umaasa ang Pilipinas sa mga dayuhang pautang at korporasyon para sa mga kritikal na ari-arian ng bansa, imbes na palakasin ang lokal na kakayahan.